Mapagpalang araw po sa ating lahat. Alam niyo po ba ang kasabihan na don't judge a book by its cover? Sa Tagalog, huwag mong husgahan ang isang libro sa pamamagitan ng kanyang pabalat. Tayo pong mga tao, karaniwan, pag bumibili ng isang libro, anong ating nagiging basihan? Kapag maganda yung cover o pabalat ng libro, colorful, something like that, captivating, maganda yung illustration, yung design, kaya madaling mabili o yun yung basihan para bilhin mo yung libro. Binasa mo lang ng sandali yung yung nasa likod, yung kaunting pasakali, sinasabi tungkol doon sa libro, binili mo na kaagad kasi mas magandang mas maganda yung design, mas attractive sa iyo, ganon. Ngayon pag-usapan natin yung human traits o human behavior ng tao. Ang tao, ang instinct niya hindi ibinabase niya sa itsura, no? Pag nakita niya na ang tao ay maamo ang mukha, malaanghel, maganda, kaagad sasabihin niya, ay, ito, mabuting tao ito, yung bang agad ay yung ina-admire mo, hinahangaan mo, yung ganun bang pag-deal sa kapwa-tao, no? So, ang basihan ay ganoon kababaw, tinitingnan ang itsura, hindi yung nasa sa kalooban. 'Di ba, meron tayong ganyang instinct na pag nakakita ka ng tao na maganda, andali nating humanga, maputi, ang ating standard ay ganoon na pag maganda, maputi, siya ay yung kahanga-hanga, no? Initsapwera mo na yung ula, yung itsura, dahil ikaw ay pango, naging ang isip mo is ikaw ay inferior sa ganong kagandahan, ganyan, something like that. Mas ina-appreciate natin yun. Why? It's because yun ang ating naging standard. Yun ang ating kinalakhan na kapag maputi, makinis maputi, matangos ang ilong, yan ang mga ika nga ay beautiful sa atin, maganda para sa atin. Yan ang ating nakalakhan. Ngayon, ang sinasabi na don't judge a book by its cover, hindi naman sinasabi na huwag kang humanga sa ganoon. Okay, pero hindi yun talaga ang dapat na maging basihan. Ang basihan dapat ng sa pagkilala sa isang tao ay yung ugali ng isang tao. Beauty is just skin deep. Pang-ibabaw lang yung kagandahan. Ang maganda is kilatisin kung ano ang nasa sa loob. Kasi doon mo malalaman kung ang isang tao ay may mabuting kalooban o masamang pag-uugali. Yan, diyan mapapagbatayan, hindi sa panglabas na kaanyuan. At marami ang nagkakamali na makipag-ugnayan sa isang tao dahil ang basihan ay ganun lang kababaw. Yung panlabas na kaanyuan lang ang pinagbabatayan, hindi yung nasa sa kalooban ng isang tao. At iyon ay makikita sa kanyang mga kilos at gawa, no? Sa mga kilos at gawa. So, ano man ang kanyang itsura,
ang kanyang kagandahan ay dapat ibatay, ayon sa Biblia, ibatay sa nilalaman ng kanyang kalooban. Batay sa kanyang kilos at gawa. Doon makikita kung ang isang tao ay mabuti ba ang intensyon o masama ba ang intensyon. Ayun. So, sa atin, mga sarili, wag na tayong magdamit ng mga gagarbo na sobrang gastos natin sa para pagandahin ang ating sarili, yung ating mga hinahangaan na mapuputi, matatangos ang ilong. Wag na nating ibig sabihin, wag yun ang ating maging basihan. Ay kung kaya nga marami nagpapa-opera ng ilong para magpatangos ng ilong. Marami ay nagpapa-liposuction para gumanda ang kanyang ang kanyang dibdib. Ayan, nagpapa-plastic surgery. Kung ano-ano ang mga pinaparitoke na iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dahil ang kanyang standard ay yung panlabas, hindi yung panloob. Dahil yun ang kanyang nakalakihan. Ilang mga ingredients, kung ano-anong mga vitamins, kung ano-anong mga lotion o mga cream para lang pumuti. Ang dami na dyan ang nadisgrasya dahil sa mga pag-try ng kung ano-anong mga cosmetics. Merong nasunog ang mukha, merong nagka-cancer, merong naging itsura ng ilong ay nagka-biri-biring hiwi, ganyan. Dahil para sa kanya, ang beauty ay yun ang kanyang standard ng beauty. So, hindi daw dapat yun ang ating maging basihan, kundi ay yung nasa sa kalooban ng isang tao. Nasa sa kalooban ng isang tao. At bilang daw mga magulang, ayon sa Biblia, kailangan ito ay maituro, maipakita sa mga kaliliitan, sa mga bata. Para pag naituro ito ang kanilang kalalakihan na standard, na hindi ang basihan ay panlabas na kaanyuan lamang, kundi yung panloob. Ayun. Kailangan daw na maituro ito sa mga kabataan. Di ba? Itong mga itong klase ng pananamit, itong nagiging cause ng maraming pollution. Isa rin itong cause ng pollution sa mundo. Biruin nyo, kung ibang mga krema, ang minamanufacture sa mga pabrika, iba't ibang mga produkto para gumanda ang para masuplayan ng mga produkto ang mga taong gustong magpaganda, ganon. Dahil ito ay it's $1 million income. Yan nga, yung pag-produce, mga produktong mga pampaganda. Talagang yan ay talagang laksa-laksang pera ang kinikita ng mga kumpanya, iba't ibang kumpanya dahil dyan. At iba't ibang mga bagay pa. So, naging materialistic. Napapansin natin na nagiging materialistic tayo kung ano-anong mga ating mga binibili para masatisfy yung ating paghahangad na tayo ay maging presentable, maging maganda sa ibang tao. Hindi natin ma-appreciate kung anong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi natin masabi na tayo ay nakokontento kung ano ang meron tayo. So, kayo na lang po ang magdagdag na inyong mga
kaalaman, sa aking naibahagi sa araw na ito, ay nawa ay kahit paano ay kayo may natutunan sa aking ibinahagi. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po.